Ang Namsumun Gate ay isang floodgate itinayo sa tagpuan ng Sowon-chon Stream dumadaloy sa timog at sa Kastilyo. Ang naibalik na buwan ng Namso ay matatagpuan sa ibaba ng agos ng Sowon Stream at may 9th kalahating bilog na Hongyemun Gate. Higit pa rito, isang daanan ang ginawa sa isang granite na tulay at may inilagay na pinto. Sa paghahanda ng pagtaas ng dami ng tubig, ang gate ay binubuo ng 9 na arched gate at sa ulo nito ay itinayo ang posa upang labanan ang pagsalakay ng mga kaaway sa isang emergency. Ginamit ito para sa espasyo kung saan nakapaghanda ang militar sa pag-atake. Upang maibalik ang Namsumun Gate, ang Suwon City ay nagsasagawa ng mga inspection sa site ng Namsumun Gate noong 2004, at natapos ang pagpapanumbalik noong Hunyo taong 2012. Ang Southern Water Gate ay itinayo sa ibabaw ng Sowon-chun Stream, ang pangunahing batis na dumadaloy sa Hwasong Fortress. Habang ang 7 arko, na tinatawag na Hong-iway sa Korean, ay itinayo sa Buksumun Gate sa itaas na bahagi ng Sowon-chun Stream. Ang Namsumun Gate na matatagpuan sa ibaba ng agos ay may 9 na arko, na tinatawag na Hong-iway sa Korean. Sa ibabaw ng mga arko ay isang malaking silid na may mga pader na ladrilyo na tumanggap ng daan-daang sundalong nakabantay. Ang arch, na tinatawag na Hong-iway sa Korean, ay isang istruktura binuo sa isang kalahating bilog na hugis tulad ng isang bahaghari. Pangunahing nagsisilbi itong suporta sa mga tulay at kisame. Sa labas ng Namsumun, isang pader ang itinayo sa itaas ng Hong-iway upang maiwasang tumawid ang mga kalaban. Sa loob, daan-daang sundalo ang nagtayo ng mahahabang baril na maaaring protektahan ang water gate. Ang mga bakal na bakod ay inilagay sa 9 na pintuan ng tubig upang maiwasan ang pagsalakay ng kaaway. Ang water gate na ito ay nasira ng baha at itinayong muli ng ilang beses. Ito ay ganap na nawala sa pamamagitan ng isang malaking baha noong 1922 at hinukay upang muling itayo noong 2012. Sa panahon ng muling pagtatayo, isang hiwalay na daluyan ng tubig ang na-install sa bawat gilid ng watergate kung sakaling bumuhos ang malakas na ulan. Sa pamamagitan ng paggamit ng Sowon Stream, na kinakailangan para sa mga komportableng pasilidad ng tirahan sa Sowon Hwasong, naging mas maginhawa ang araw-araw na buhay sa Kastilyo. Gayunpaman, dahil sa likas na katangian ng gate ng tubig, dapat laging bukas ang mga pintuan ng baha. Upang makadagdag sa mga ganitong kahinaan ng militar, nakalagay ang mga pasilidad sa paligid, para mabantayan ng maraming sundalo ang mga pintuan ng baha. Batay sa layuning ito, maganda rin ang pagkakagawa ng Namsumun, at ipinagmamalaki rin ito ang magandang panlabas. Sa kaso ng Suwon Hwasong Fortress, walang malaking ilog sa malapit, at ang Suwon Stream ay ang tanging stream. Walang malaking ilog sa Suwon. Bagamat ito ay ang mga geographical na kahinaan ni Suwon Hwasong, tinangka ni Haring Jungjo ng dinastiyang Joseon na lumikha isang umuunlad na kabisera ng lungsod sa Suwon Hwa na inawit. Kaya sa pamamagitan ng paggamit ng Suwon Stream, sinubukan niyang magtayo ng mga imbakan ng tubig upang matiyak ang mga mapagkukunan ng tubig at gumawa ng bagong lawa na mahalagang elemento ng palasyo ng hari noong sinaunang panahon. Bagamat ang Suwon Stream ay isang maliit na batis, sa kaso ng malakas na ulan maaaring baha ang lugar ng pinagmumulan ng tubig. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng 2 floodgate, sinubukan niya ang 2 layunin sa parehong oras. Sa tingin ko ang kanyang 2 layunin ay CP and trolling baha at enjoying entertainment sa pond. Sa pamamagitan ng North Water Gate, isang batis na umaapaw mula sa isang pond na tinatawag na Yongyeon malapit sa Buksumun Gate. Maabot ang Namsumun na matatagpuan malapit sa Paldalmun Gate, na siyang sentro ng komersyo noong panahong iyon. Kinailangang ayusin ang lebel ng tubig para maiwasan ang pagbaha sa mga nakapaligid na lugar.
dahil walang malalaking bundok sa paligid ng lawa na tinatawag na Yongyon at Suwon-chon Stream na umaapaw mula sa Yongyon, ay isang maliit na batis. Sa proseso mula North Sumon hanggang South Sumon, tinatayang ang lebel ng tubig ng Suwon-chon ay makokontrol ng sapat. Dahil isinasaalang-alang ni King Jongjo ang kaligtasan ng Suwon Hwasong Fortress bilang pangunahing prioridad. Gumawa siya ng 2 water gate sa maliit na Suwon Stream upang maiwasan ang pag-apaw ng mga sapa. Lalo na, ang Namsumon ay malapit sa Paldolmon Gate, na kung saan ay isang komersyal na sentro na may nakapalibot na komersyal na mga merkado. Upang higit na maprotektahan ang paligid, ito ay ipinapalagay na Namsumon ay binuo. Buksumun Gate, na kilala rin bilang Hwahongmun Gate, ay maganda ang disenyo at pagkakagawa, at ito ay pinaghalo sa nakapalibot na tanawin. Sa kabilang banda, si Namsumon nagkaroon ng mahalagang papel sa pagpigil sa pagbaha ng buong pinagmumulan ng tubig bilang huling floodgate ng Suwon Stream. Kung pupunta ka dito, maaari mong tukuyin na ito ay dinisenyo mas malaki, mas malakas kaysa sa North Water Gate. Malapit sa Namsumon Gate may ilang mga lugar kung saan maraming tao ang nagpunta at nagpunta. Kaya ang laki ng Namsumon Gate medyo mas malaki kaysa sa Suwon Hwasong Fortress. Tinatayang may pananagutan si Namsumon kinokontrol ang lebel ng tubig ng Suwon Stream. Pagdating sa Namsumon Gate, ang laki ng Suwon Stream pinalaki, at kaya nangangailangan ito ng disenyo para sa pagbuo ng mas ligtas. Sa Joseon Dynasty, kahit na ang Namsumon Gate ay sapat na malaki, pagkatapos 2 malalaking baha ang naganap at ang Suwon Stream ay bumaha. Kung sakaling bumaha, gumuho ang Namsumon Gate at ito ay itinayong muli. Sa nakaraan, drainage at irrigation facility para sa Suwon Stream ay hindi naka-install ng hiwalay. Sa makatuwid, tinatayang hindi napigilan ng Namsumon Gate ang malaking baha. Gayunpaman, noong panahong iyon sa nakaraan, Haring Jongjo nagdisenyo at gumawa ng malaking lawa in Suwon Hwasong Fortress upang magamit ang yamang tubig. Sa pamamagitan ng paggawa ng North Water Gate at South Water Gate, sinubukan ni Haring Jongjo ang pamamahala ng mga yamang tubig. Ito ay dapat na isang makabagong hamon.